mga ka-GP Natics, kung ano po ang isa pang dahilan kung bakit hindi po sila nagtagumpay at bakit nilayasan sila ng ibang miyembro rin ng Iglesia ni Cristo na hakot nila. Dahil pinayagan nila, mga kababayan, ang mga politiko na magsalita. Bakit, GP? Anong nangyari? Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo. Naniniwala po ba kayo na si Kadante sugo ng Ama? Sugo na tubusin ang ating bayan, tubusin ang ating mga anak sa mga korupsyon, pagnanakaw at higit sa lahat. Okay, so narinig nyo yon mga ka-GP. Ang nagsasalita doon ay itong si Rani Ludovica. Okay? Si Rani Ludovica, ito yung taong mga kababayan, naalala ko na, lumalabas ngayon yung video nito. Ito yung nakaaway ni Bitag, si Ben Tulfo. Ayan, sabi niya, naniniwala ba kayo na ang nasugo itong si Marcoleta para sugpuin? Sugo daw siya ng Ama para sugpuin ang korupsyon. Aray ko. Di ba sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan, alam natin ang kanilang aral, ang kanilang doktrina, ang sugo mga ka-GP Natics sino? Okay, hindi na ako sasagot. Kayo na lang, di ba? Ang alam, syempre alam yan na mga member ng Iglesia ni Cristo kung sino ang sugo. Mga kababayan, biglang may nagsalita na councilor ng 2nd District daw ng Quezon City. Aray ko. Biglang ipapasok mo na alam nyo ba na si Kadante Marcoleta ang sugo ng Ama para sugpuin ang korupsyon? Aray ko. Sa Iglesia ni Cristo, isa lang po ang sugo nila. Mga kababayan, nagets nyo ba? Nagets nyo yun? Kaya nag-uwian daw yung mga member ng Iglesia ni Cristo dahil di nila nagustuhan eh. Diba? Paano naman kasi? Biruin nyo. Yung mga, alam ninyo na may mga sariling politika itong mga to, pagsasalitain nyo dyan. Kung puro Iglesia ni Cristo lang yan, okay, walang problema. Diba? Parang sinabi nyo na walang halong politika ito. Ito lang ay para sa amin lang kapatiran. Panawagan lang namin ng transparency, accountability at ayaw namin ang pag-twist ng batas. Ganon, di ba? Pero maririnig mo magsasalita ganito. Ulitin ko sa mga ano po dyan. Gusto i-replay ko. Pero, naniniwala po ba kayo na si Kadante sugo ng Ama? Sugo na tubusin ang ating bayan, tubusin ang ating mga anak sa mga korupsyon, pagnanakaw at higit sa lahat. Isa lang ang sugo sa kanila, okay? Si Kapilix Manalo ang sugo ng Ama. Sa kanila, yun ang aral sa Iglesia ni Cristo. Tapos biglang, ikaw, sampid ka lang dyan, hindi ka naman member ng Iglesia ni Cristo, nagsasalita ka, biglang ibinida mo itong si Rodante Marcoleta. Diba? Di ngayon, napahiya yung mga membro. Bakit parang nagbabago na ngayon? Iba na yung aral natin. Akala ko ba ang sugo ng Ama ay itong si Kapilix Manalo? Diba? Ano to, mga kababayan? Parang si Kibuloy. Appointed son of God. Mga kababayan, anak ng tinapa. Meron bang, ito lang ang katanungan talaga dyan eh. Sa atin na nakakakita, may appointed ba? Meron bang sugo na nagsisinungaling? Meron bang sugo na nililihis? Na pinagtatakpan ng kanyang kamalian? Diyos ko.
Ay, sabi ni Sir Smokey, tama naman si Marcoleta ang suko. Aray ko. Tama? Eh, yun naman pala yun eh. Si Marcoleta ang susuko. Aray ko. Di ba? Hindi sugo. Baka mamaya mapunta pa sa subo yan, ha? Sugo ng kasinungalingan. Aray ko. Sabi ni Jesus sa Bayobo. Sobra lang ang amas sa GP kaya kung ano-anong trip siya. Siya, sa mga nagtatanong sino daw si Rani Ludovica, yung pangit. Wait. Hindi niyo ba kilala si Rani Ludovica? Teka lang. Yung kamukha ni Apple Diap, guys. Teka lang, papakita ko. Ito yung nagsabi na hindi raw sila alis doon. Hanggat hindi daw po mga kababayan, bumababa si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo natatandaan yon? Wait. Oh, eto siya. Eto. Ayan po yung itsura. Ayan si Rani Ludovica. Ayan. Yan po yung nagsabi na si Rodante Marcoleta ang sugo ng ama para iligtas daw ang ating bayan. Iligtas daw ang bansa sa korupsyon. Aray ko. Anak na tinapa na ba? Bigla nagbago yung kanilang aral. Diba? Sabi siguro ng iglesia, teka, parang nagiba na yung aral natin. Parang pinangungunahan na tayo ng mga to. O, didismayado, nag-uwian. Pasensya na lang sila nakikinig super dog lover si Consi, kaya yan nasabi yun. Mukhang tekba lang. Kamukha ni Apple Diap. Aray ko. Okay pa si Apple Diap kahit negro di ba? Hindi nakikialam sa ganito. Yung Ludovica, pangit na piling pogi. Kamukha daw ni Zombie Tugi. 'Di ba? Ang laki ng ang tangkad lang 'yan pero malaki ang tiyan. Pinagkamalang kaya yan ni Bitag na bakla. Kasi yung mga guys, sorry pero meron kasi ako mga kakilala, mga kasama namin sa call center, malalaki talaga yung tiyan. Iba yung pagkalaki ng tiyan nila, sabi namin, pag nagtatawanan kami, ano ba laman yan? Hindi tamod. Sabi nila, mga gago. Kaya nung dati pa nung nasa call center na ako, nung yung nakaaway ni Bitag, mga kababayan, pinagtatawanan din namin ito. Wait, papakita ko sa inyo yung video. Ito yon. Ayan, ito. Wait. 07. Kung naalala nyo pa mga guys, ito po pala si Lolo Victos. Ito yung sinapulan ni Sir Bintol po. Lolo Victos. Panoorin nyo tong video na to, matatawa kayo kung paano siya sinampulan ni Bintol po. Ayan siya si Ludovica. Hayag ni Ludovica upang alamin ang mga detalye kung saan siya ang may likha ng nasabing ordinansa. Subalit, papasok pa lang kami sa loob ng opisina ni Vice Mayor Joy Belmonte. Hindi pa man laki ng tiyan, no? Naging Mas malaki tiyan niya ngayon. Ludovica. Ilang sasabihin mo sa akin? Kailangan naman. Wow. Watch your mouth. Watch your mouth. Dapat kang mag-watch your mouth. Sana bago ka magsalita, bago mo ako tirahin sa programa Stop ko. it. Nag-verify ka muna. Narinig ka muna sa akin, ha? Okay, Hindi ako nakikipagpaaway sa'yo. Nangangatiwiran lang ako. Respetuhin ko si Joy, ha? Nangangatiwiran lang ako sa'yo. Shut up! Huwag mo sasabihin shut up. Lalaki ka. Lalaki ako. Kalmado lang. Kalmado lang. Ikaw. Gusto mo? Salis tayo? Ikaw na. Ang loko mo ata. Hindi kita atrasan, ha? Sino sasabi sa'yo atrasan din kita? Hindi pa ako nag-uumpisa, nagdadakta ka na. Mag-uusap muna tayo. Sa radyo mo lang, dinira mo na ako. Sana nag-confirm ka muna, verify ka muna. Matapos ang konting mainit na eksena na kung saan Diba? halos mauwi sa pisikal na konfrontasyon sa pagitan ni Bitag at Ludovica. Ayan, si Ludovica. At mga kababayan, etong si Ludovica, may kaso po yan na noon akala nga natin makukulong siya ng 20 years.
Okay, ang kaso po nito ay falsification of Aray documents. ko. Okay? Falsification of documents po ang kaso niyan. Ito, share ko sa inyo mga kababayan. Natukoy na ng PNP ang Okay lang. Wait. Okay, ito po yung kaso niya. Yan. Okay, Quezon City Councilor to possibly face 25 years in prison over SALN problems. Aray ko. May problema din pala sa SALN itong si Lodo Bica, mga kababayan. An incumbent city councilor or Quezon City Councilor and former barangay chairman of Batasan Hills may face up to 25 years in jail after he was convicted of falsifying his statement of assets, liabilities, and net worth or SALN by the Metropolitan Trial Court Branch 40 of Quezon City. Chairman Ranulfo Lodovica faces imprisonment of 4 months to 2 years for falsification of public documents and 5 years for each of the 5 counts of violation of Section 8 of the Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees or Republic Act number 6713 according to a press release. So, tama, mga kababayan, nagtataka lang talaga ako, no? Lahat ng kakampi ni Sara Duterte, lahat na nagtatanggol kay Sara Duterte, bakit puro may kaso? Falsification of public documents, falsification of SALN, di ba? Oh, kita nyo na, SALN, mga kababayan, pinalsify. Oh, sabi ni Timo, kaya pala kasama sa rally ng mga kurap. Aray ko. Di ba? Oh, loko, nahalungkat tuloy. Now we know why he make such noise. Ayan ang hindi natin alam. Tinatanong ko rin, bakit hindi nakulong? Hinahanap ko yan actually. Kaya lang 2017 to guys eh. Panahon din ni Digong Duterte. Aray ko. Di ba? Ang malay nyo, nabigyan din ng maleta. Di ba? Hindi natin alam. 2017 ito. Ay alam naman natin, ang bigayan ng maleta nangyari nung panahon ni Digong Duterte. Si Digong ang nagsabi, di ba? Oh, umamin din siya na malawak ang korupsyon, lalong-lalo na sa DPWH. At sinabi niya, hindi ko kayang sugpuin ang korupsyon kahit magstay pa ako ng 20 years, humanap ulit kayo ng panibagong Marcos. Aray ko. Oh. Di ba? Mga kababayan. Ma'am Georgia Reyes, INC is a religion that do not recognize our Lord Jesus as God, sabi ni Nora Campita. Oo. Alam ko naman po 'yon. Hindi po talaga nila nire-recognize ang si Jesus Christ na ating Panginoon. Tao lang ang sinasabi nila doon. 'Di ba? Correct, Angelita Gutierrez, ang mga maleta nagsimula noong 2016. So, hindi natin alam, 'di ba? Kung bakit ito hindi rin na patawan po ng pagkakakulong. 'Di ba? Ang hirap hanapin eh. Sobra. Oh? Grabe ang brainwash na dinulot itong si Banat Bay, mga kaibigan ko at asawa ko, kalaban ko sa mga implement ng batas para sa anti-fake news, sabi ni Donabel Tinay. Nako, hindi lang po kayo. Marami. Di ba marami? Ako, mga kaibigan ko din. mga kamag-anak ko. Pero may mga kamag-anak din ako na kakampi ko. Mga iglesia din kakampi ko. Yung iba kalaban. Di ba? Pero magkakaiba talaga mga kababayan. Depende yan sa kanilang napapanood. At depende sa talino ng tao. Kapag bobo at talagang masyadong tawag dito, bulag na panatiko at sabi nga nila ay kulto. Ay, Aray ko.
Talagang kakampi at kakampi kahit na mali. Piruin mo, umamin na yung tao. Sasabihin mo walang kasalanan. Umamin yung tao, sabihin mo, bakit plunder? Maliwanag na may president. Si dating Pangulong Erap. Ang pinangkaso sa kanya, noong 2007, guilty ang hatol sa kanya. Ang ginamit, yung binigay sa kanya na private funds sa wedding. Diba? Bobo at panatiko, Sir GP, sabi ni Agapita Anhore. Correct. Sir Edgardo Singka, shoutout. Baka naging taga-Sigaw diyan ni Duterte noon kaya pinalibre ni Digong. Pwede. Diba? Eugene De Besa Lakay, ano masasabi sa sinabi ni Jay Guevara? Ano yon? Ano ba sinabi ni Jay Guevara? Hindi ako nanonood kasi doon eh. Aray ko. Pag may nagsisend lang sa akin, saka ko lang sila minsan nakukontent. Pero pag hindi ako satisfied or hindi ko feel, hindi ko rin sila kino-content. Sa totoo lang. 'Di ba? Wala talagang matinong tao na kakampi kay Sara Lustay. Puro lang mga ligwak ang kakampi niya. Oo, 'di ba? Lahat na may kaso eh. Lahat may problema. Hindi lang problema sa kaso. May problema pa sa utak. Aray ko. Ma'am Baby Agaid, totoo, di ba? Hindi lang problema sa kaso eh. May problema pa sa utak. Just me, you Marimar. Mga kababayan. Eto naman tayo. Lipat tayo dito. Pag-usapan naman natin. Sino kaya mga kababayan etong official daw po ng gobyerno